Na-imagine niyo ba yung eksena? Ang hamog na dahan-dahang gumagapang pababa mula sa nagtatayasang tuktok ng bundok Pamitinan at Binakayan sa Rodriguez, habang ang unang sikat ng araw ay unti-unting tumatagos sa mga ulap. Napakaganda, di ba? Kilalang kilala ang probinsyang ito sa buong bansa. Hindi lang dahil sa angking ganda ng kalikasan nito, kundi dahil dito naguugat ang isang napakayamang kultura at sining. Mula sa mga sinaunang kuweba hanggang sa mga tahimik na lawa, may isang napakalalim na kwento sa likod ng pagkakabuo ng lupaing ito. Isang kwentong madalas nating nakakalimutan kapag pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan. Kaya naman, halina't himayin natin ito. Ngayon, baka mapatanong kayo, bakit nga ba Rizal? Paano nakuha ng mga malalawakan na bayang ito sa silangan ng Maynila na alam naman nating sikat ngayon bilang tahimik na kanlugan ng mga pinakamahuhusay na alagad ng sining sa bansa ang kanilang sikat na pangalan? Isiping mabuti, paano nangyari na ang isang rehiyon na binubuo ng mga bayang may kani-kanilang magkakaibang tradisyon at pamumuhay ay mauuwi sa pagdadala ng nag-iisang pangalan ng isang tao? Paano nangyari yun? Alam nyo ba, karamihan sa mga probinsya natin ay nakapangalan lang base sa heograpiya o kaya naman sa mga puno at halaman na tumutubo doon. Halimbawa, ang Maynila, galing sa halamang nila, ang Bulacan, galing sa bulak. Pero ang lupaing pinag-uusapan natin ngayon, ibang-iba ito. Hindi ito basta-basta pinangalanan base sa kung anong nakikita sa paligid. Ang pagpapangalan dito ay napaka-intensyonal. Sadyang idisenyo at binanyagan ng lugar na ito bilang isang permanenteng monumento, isang buhay na parangal para sa isang natatanging pambansang idolo. Gusto nilang panatilihing buhay ang alala niya sa bawat sulok ng rehiyon. Para mas magets natin kung gaano kabigat ang desisyong ito, kailangan nating mag-time travel pabalik sa taong 1901, 1901. Kakapasok pa lang ng mga Amerikano sa bansa. Sinusubukan pa lang nilang magtayo ng panibagong gobyerno matapos ang gera. Sa panahong ito, binuo ng mga Amerikano ang tinatawag na Taft Commission na pinamunuan ni William Howard Taft. Ang bigat ng misyon nila, grabe. Kailangan nilang ayusin at muling iorganisa ang mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas mula sa pagkasira. At dito na nga, pumasok ang isang napakatinding hamon sa kanilang pamamahala. Hinarap ng komisyon ni Taft ang isang matinding sakit sa ulo, isang malaking balakid na politikal at kultural. Gusto kasi nilang pag-isahin ang dalawang rehiyon na parang tubig at langis. Sa isang banda, nandiyan ang Distrito de Morong. Ito yung lugar na napapalibutan ng matatarik na bundok, kaya ang mga tao rito sanay sa pagiging malaya at sobrang taas ng pride sa kanilang lokal na pagkakakilanlan. Sa kabilang banda naman, nandiyan ang mga bayan ng lumang lalawigan ng Maynila. Ito naman yung mga sentro ng kalakalan, puro komersyo at napakasagana dahil dikit lang sila sa kabisera. Ang hirap, di ba? Paano mo pipiliting magsama ang dalawang lugar na ganap na magkaiba ang pananaw, pamumuhay at prioridad? At dahil dyan, sumiklab ang isang napakainit na debate. Ang mga negosyasyon sa pagitan ng mga lokal na pinuno at ng mga mismong komisyoner ni Taft ay puno ng tensyon. Yung mga kinatawan mula sa Murong sa pangunguna ng matapang nilang pinuno na si Juan Sumulong ng Antipolo, ipinaglaban ng patayan ang kanilang dangal. Ayaw nilang basta na lang lamunin ng mas malaking sistema ng Maynila. Pero sa kabilang dako, mahirap din talikuran o pikit matang baliwalain ang napakalaking oportunidad sa kalakalan na naghihintay kung sasama sila sa mga mauunlad na bayan ng Maynila. Kumbaga, labanan ito ng pag-iingat sa sarihing kasaysayan laban sa tukso ng pang-ekonomiyang pag-unlad. Sa gitna ng napakagulong usapang ito na tila walang katapusan ng pagtatalo, may isang makasaysayang sandali na nangyari. Enter Trinidad Pardo de Tavera. Humarap siya sa komisyon at nag-ulok ng isang solusyon na literal na nagpatahimik sa mga mainit na ulo sa bulwagan. Hindi lang ito basta solusyon, isa itong napakabrilyante at makabayang panukala para tuluyang pag-isahin ang nag-aaway na magkabilang panig. Ngayon, isipin niyo yung timing, kasi dito magma-make sense ang lahat. Taong 1901 noong mangyari ang debate. Napakasariwa pa sa isip at puso ng bawat Pilipino ang pagbitay kay Dr. Jose Rizal sa Luneta na nangyari noong 1896, 5 taon pa lang ang nakakalipas. Yung kamatayang yon ang nagsinde ng revolusyon natin laban sa mga Espanyol. Sariwang-sariwa pang sugat at umaapaw ang pagmamahal ng mga tao sa bayani natin. Ang matinding emosyong ito ang mismong ginamit ni Pardo de Tavera bilang makapangyarihang tulay para paghilumin ang namumuong sigalot. Ano ang solusyon niya? Napakasimple pero sobrang bigat.
Sabi niya, imbas na mag-away kayo kung kaninong pangalan ang gagamitin, bakit hindi na lang natin ipangalan ang bagong probinsya sa dakilang manunulat, doktor at reformista na si Dr. Jose Rizal? Boom! Ang epekto nito sa silid ay parang mahiha. Biglang nawala ang tensyon at pagmamatigas, napalitan nito ng kagalakan at pagkakaisa. Parehong nayakap na magkabilang panig ang ideya. Sino ba naman kasi ang tatanggi sa pangalan na kumakatawan sa sakripisyo, talino at wagas na pagmamahal sa bayan? Ang pangalan ni Rizal ang naging ultimate na pandikit para sa dalawang magkaibang mundo. Ang naging bunga ng lahat ng ito ay ang Legislative Act No. 137. Dahil nga nagkaisa na ang mga delegado, opisyal na nilagdaan at inilabas ng Taft Commission ang batas na ito noong ika-11 ng Hunyo 1901. Ito na yung mismong dokumento na nagbigay ng formal na buhay sa lalawigan. Hindi lang ito isang pirasong papel na nagtatakda ng mga hangganan, isa itong papel na nagbigay ng bagong pag-asa. Paano ba ini-execute ang batas na ito sa totoong buhay? Una, binuwag nila ng tuluyan yung mga lumang hangganan ng Distrito de Morong. Pangalawa, kinuha at hiniwalay nila ang ilang mauunlad na bayan mula sa lumang lalawigan ng Maynila. Tapos, opisyal nilang pinagsama ang mga lupaing ito para buuin ang isang nagkakaisang probinsya. At para mas maging matibay ang pamahalaan, itinalaga nila ang Pasig bilang kauna-unahan nitong kabisera. Napaka-strategic nito kasi ang Pasig ay nasa sentro ng kalakalan at pangunahing daan na noon sa pagitan ng Lawa at ng Maynila. Pero alam nyo, higit pa sa pagguguhit lang ng bagong mapa o pag-organisa ng gobyerno, may mas malalim na nangyari rito. Nilikha nila ang pinakaunang probinsya sa buong mundo na nagdadala ng pangalan ni Dr. Jose Rizal. Ginawa nilang isang malawak at buhay na sangtuwaryo ang buong lalawigan. Mula sa mga tahimik na kabundukan, sa mga sinaunang inukit sa bato ng Angono, hanggang sa malamig na talon ng hinulugang taktak, ang bawat puno at bato rito ay naging paalala ng pamana ni Rizal tungkol sa pagmamahal sa bayan at kaliwanagan ng isip. Kaya kung isusuma natin ang lahat, para malinaw, nagsimula tayo sa pagkakahati ng matikas na Distrito de Morong at ng mga maunlad na bayan ng Maynila. Ang naging solusyon at tulay ay ang Act No. 137 ng Taft Commission. At ang kinalabasan, isang buo at nagkakaisang lalawigan na natatanging isinunod sa pangalan ng ating pambansang bayani. Isang napakagandang patunay na kahit gaano pa tayo magkaiba sa politika at kultura, ang pangalan at alaala ng isang bayani ay sapat na para pagbuklurin ang isang bayan. Mula sa mainit na debate noon hanggang sa napakayamang kultura at sining na patuloy na namumukadkad sa lugar na ito, ngayon, bit-bit ng probinsyang ito ang pangalan ni Rizal ng may buong pagmamalaki. Ang bawat pahina ng kasaysayan nito nakaukit na sa kamalayan nating mga Pilipino. Kaya habang umiikit ang panahon at patuloy na umuunlad ang Rizal, iiwanan ko sa inyo ang palaisipang ito. Buhay pa kaya ang malikhain at malayang diwa ng ating bayani sa bawat alagad ng sining at sa bawat burol ng kanyang lalawigan ngayon? Maraming salamat sa pagsama sa ating usapang kasaysayan ngayon. Hanggang sa susunod. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.